And then, image worship, pagsamba sa mga imahe. So, ibig sabihin, yun yung isang bagay na makikita po natin sa kanila. Although, lahat po sa inyo, karamihan po sa atin, galing po doon sa nakagisnang simbahan. Tama po ba? Sino po ba sa atin yung lumuluhod kay Mary? Dati. Sino sa atin yung lumuluhod kay Pedro? Sino sa atin yung pupunta doon sa Black Nazareth tapos ipupunas yung panyo tapos gaganyan para matanggal yung mga taghiyawat daw. Ano? At marami tayong mga paniniwala noon na kung saan yun yung akala nating tama. Ano? But kung titignan po natin, yun po ay malayo doon sa katuruan sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Kahit nga lang sa picture ni Jesus Christ, maniniwala tayo na yun mangulikta ka lahat ng mga picture niya, tapos i-compare mo kung magkakapareho yung mukha. Alam mo, kahit nakaside yan, kahit nakatalikod yan, malalaman mong siya Kahit nga ako, pag pinicturean niyo ako, pag nakaharap, pareho lang Pag nakaside, pareho lang Ang mahirap niyan, pag nakaharap ako, ito yung itsura ko, tapos dito, Piolo Pascual, tapos dyan. Iba yun. Ano? Natawawa kayo. Magkaiba po yun. Kung pare-pare, kasi kung mukha mo yan, kahit nakabaliktad ka, ikaw at ikaw pa rin yan. Tama po ba? Yun yung mapakikita po natin. Ang sabi ng iba, hindi naman kami sumasamba sa mga sa picture kasi image niya lang yan. Pareho lang din yun Ang sabi po ng Exodus huwag kang sasamba sa mga larawan at inanyuhan. So, hindi naman natin sila pinaparatangan pero mahal pa rin natin sila. Okay? Kaya sabi ko nga, ako may mga kaibigan din naman ako, kabarkada, ng mga galing sa Catholic Church. Kahit nga ngayon may barkada akong padi Pero yung katuruan kasi, yun yung magiging dahilan para magkaroon tayo ng problema. So ang nangyari dahil sa maling pagbabago, maling doktrina, ano nangyari? Yung dalawang Katoliko naghiwalay. 'Di ba meron tayong isa, ano yung una? Greek Catholic and then Roman Catholic. Kaya kung makikita nyo yung black dyan sa picture, nahati sa dalawa. Yung Greek Catholic, ayaw nila yung ibang katuruan, pero meron silang inadapt tulad nung pagwiwisik, binyag, hindi nila tinanggal yun. Kasi lugi naman kasi sila. Kasi doon sa Roma, bawal mag-asawa ang pare. Pero doon sa Greek Catholic, pwede. So, naghiwalay sila sa doktrina, naghiwalay sila doon dahil doon at ano nangyari? Ay naging dalawa ang Catholic. So ngayon papasok po tayo sa pang-apat, ikalabing-apat na siglo, 14, 15, 16. Kung saan itong tatlo pong ito, dito po mag-uumpisa yung reforma, pagbabago, at ano pa, dito din mag-uumpisa yung revolusyon. Okay? So ang tatlong siglong ito ay ikalabing-5 hanggang ika-6 at ikalibang-7 ay kabilang sa pinaka-kapansin-pansin ng kasaysayan sa mundo at lalo na ito ay totoo sa kasaysayan. Makinig po kayo. Try nyong i-research doon sa Google yung ating napag-aralan about doon sa taon na ating pong mga pinag-aaralan dito. Ano po? Nagkaroon ng halos patuloy na revolusyon, di ba? Revolution sa loob ng simbahan ng Catholic Church. So mismong sa loob ng church, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan, kaya yung iba nag-aklas, umalis. Parehong Romano at Griego na naghahanap ng reformasyon. Ang simbahang Katoliko sa pamamagitan ng maraming pag-alis nito sa mga turo ng bagong tipan, sa maraming kakaiba at malupit na batas nito, at sa napakababa nitong kalagayan ng moral at sa mga kamay
at damit nito na amoy ng dugo at milyong-milyong martir ang pinagpapapatay ay naging kasuklam-suklam at malinaw na kasuklam-suklam sa marami na mga tagasunod nito. So ibig sabihin, itong mga Romano Katoliko, hindi lahat pure masasama. Mayroong mga Roman Catholic that time na bakit ganon? Ba't parang napapalayo tayo doon sa unang turo ng Bible? So nakita nila na mayroong pagbabago at malaking pagbabago. So ano pong ginawa po nila? Kaya po sila gustong humiwalay, yung mga gustong sundin yung New Testament na katuruan, humiwalay po sila doon sa mga pumapatay. So that time talaga, nakita na nila na may mali. So anong ginawa po nila? Nagkaroon po ng reformasyon. Diba? So ito na po yon. Ang ilan sa pinakamatapang at pinakamagagaling at pinaka-spiritual na mga pare, spiritual mga leaders, at iba pang mga pinuno nito, isa-isa ay nagsigasig na naghanda ng reformahin ang maraming mga pinakatutol nitong batas at doktrina at makabalik kahit na mas malapit sa mga simpleng bagong tipan. Halimbawa, sa buong church natin, halimbawa ito, Roman Catholic ito, mga leaders ito na mga magagaling, spiritual, itong mga ito, dahil nakita nila na may mali na katuruan, gusto nilang umalis. Nakuha nyo yung mga leaders? So itong mga paring ito, na gustong umalis sila sa Roman Catholic. Ngayon, dahil naiwan na yung Roman Catholic, ano ang tawag sa mga umalis? Anong tawag sa kanila in general? Ang tawag sa kanila Protestant. Nakuha nyo? Kasi pag Protestant church, the word protesta. Nagpro-protesta sila doon sa katuruan ng kanilang mother church, ang Roman Catholic. So ngayon, itong mga pari na ito, umalis sila doon, kaya nagalit ngayon itong mga Romano Katoliko. Na bakit kayo umaalis? Ito yung katuruan natin. Kasi itong mga matatalinong mga pari na ito, gusto nila na mapalapit doon sa totoong katuruan. So may mga pari talaga na susundin ang katuruan ng ating Panginoong Hesukristo. Yun nga lang, dahil po sa ibang kaisipan, ibang mga sistema, naisip nila ay baguhin natin. To make the story short, itong mga reforma na ito ay nagtatag ng kanya-kanyang mga simbahan. Ang mga pinuno o naging lahat ng mga pare o opisyal ng Katoliko sa ilang uri nagkaroon kahit iba ng kaunting kabutihan sa maraming kasamaan. Wala silang kasalanan itong mga umalis. Kasi doon pa nga lang sa napag-aralan natin, 3rd century pa nga lang, nandun na start na yung patayan 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11 century na po yun na pinagpapapatay ang maraming Kristiyano. Pero dito nakita nila, may mali. Anong gagawin natin? Umalis ngayon ito sila. Lumipat at anong ginawa? Mayroong ilang kilalang mga tauhan na naghimagsik. Ito yung mga revolusyonaryo laban sa kakilakilabot at na kaduktulan ng Katoliko. Ito yung mga leaders na mga pari na umalis. Dumating tayo ngayon upang mag-aral saglit sa pinakakilala sa panahong ito ng Reformasyon. Inuulit ko po, yung 14, 15, 16. 17th century, dito mag-uumpisa ang Reforma. Unang-una, John Wycliffe. Si John Wycliffe po ay pare. Mula 13th century hanggang 1384, may nakatirang isang lalaki sa Inglaterra na nakakuha ng atensyon sa buong mundo. Ang kanyang pangalan ay John Wycliffe. Una sa matatapang na kapwa na nagkaroon ng lakas na loob na subukan ang isang tunay na reformasyon sa loob ng simbahan ng Katoliko. 13th siglo pa lang. Ito na yon si John Wycliffe. Ang tawag sa kanya ang bituin sa umaga ng reformasyon. Siya ay kinasusuklaman ng Roman Catholic, takot na kinasusuklaman ng mga pinuno ng hierarkiya ng Katoliko, ngunit pagkaraan ng mga taon, napakatindi
ng pagkamuhi ng mga Katoliko kay John Wycliffe. Pinukay at sinunog ang kanyang mga buto. Grabe, ano? Namatay na nga siya, nilibing na, hinukay pa rin at sinunog. At nagkalat ang kanyang abo sa tubig. Alam yon ng mga estudyante, ewan ko lang, di ba, napag-aralan nyo to sa religious. Ewan ko kasi nakapanggit to noon eh. Kung hindi ako nagkakamali, napag-aralan ito doon sa Aralin Panlipunan. Anong subject yun, sir? Kung matatang ibig. Ang elementary po pa. Parang elementary ata o high school. Civic at kultura. Ayun, sibika at kultura. Napag-aralan yun dati. Yun yung history kasi. Maliban kay John Wycliffe, si John Huss, sumunod sa kanya, 13th century hanggang 14th century, kilala bilang mula sa malayong Bohemia. Tumugon sa makinang naliwanag ng Morning Star. Kumbaga parang sinurot na nga ni John Wycliffe. At anong nangyari? Ang kanyang buhay ay isang matapang at puno ng kaganapan, ngunit masakit at malungkot na maikli. Pinukaw niya ang isang takot at puot at nagkasalungat sa nagresulta ng kanyang pagkasunog. Akalain mo yun? O listen, halimbawa ito si John Wycliffe. Namatay ito, hinukay ng mga pare ng Romano Katoliko, sinunog. Bakit? Kasi ayaw sumunod doon sa katuruan. Ngayon, pagkatapos ni John Wycliffe, sumunod ito si John Huss, na sinundan niya ito ngayon. Sa 13th to 14th century, nagalit ulit yung mga Romano Katoliko ng mga pare. Anong ginawa sa kanila kapwa pare? Sinunog hanggang mamatay. Pagkatapos ni John Huss, sumunod naman ngayon si Savonarola, 14th century. Si Huss ay sinunog noong 14th century. Si Savonarola ay isinilang makalipas ng 37 taon. Ano? Siya ay tulad ni Huss, bagamat isang deboto siya na Katoliko, ay natagpuan ang mga pinuno ng kanyang mga tao at ang mga tao sa Italia tulad ng mga Bohemia laban sa kanya ng reformasyon. Siya rin ay sinunog. Sa tutas, siya ay nakipaglaban sa isang makapangyarihang organisasyon at ang kaniyang pag-iral ay humiling na labanan nila ang reformasyon, kaya dapat mamatay si Savonarola. Akalain mo yun, no? Yung mga leaders ng mga pari dati, tumalikod at nakipaglaban. Pangalawa ulit, pangatlo, pang-apat, si Zwingli ay ipinanganak bago mamatay si Savonarola. Noong 14th century hanggang 15th century, namatay si Zwingli sa labanan, sa pakikipagdigma sa kapwa mga pare. Nakuha nyo yung ibig kong sabihin? Ano pa? Ito na, pagkatapos ni Zwingli, sumunod naman si Martin Luther. Sino nakakakilala kay Martin Luther? Estudyante. Di yun napag-aralan yun, si Martin Luther? Si Martin Luther, ang pagkatapos ng maraming matinding pakikipaglaban sa mga pinunong Katolisismo, ay tinulungan ni Melanchthon. Mula kay Martin Luther, 14 to 15. Alam ko, napag-aralan nyo yun sa history, sir. Ano po? Ang tawag sa at gaya ng makikita sa mga petsa ay halos eksaktong kapanahunan ni Zwingli. Siya ay isinilang taon na ang nakalipas at nabuhay makalipas ng 15 taon. Higit pa rito, natutunan niya na mula sa kanyang mahirap na karanasan at pagkatapos at higit na lumaban mula sa kanyang sarili ng isang tunay na reformasyon sa loob ng simbahang Katoliko. Akalain mo yung mga pariyan sila, lumalaban sila sa kanilang pinanggalingan. Ano pa? Kaya si Martin Luther, pagkatapos ng maraming matinding pakikipaglaban sa mga pinuno ng Katolisismo, ay tinulungan siya ni Melanchthon
Si Melanchthon at iba pang kilalang mga Aleman ay naging tagapagtatag noong 15th century. Noong mga panahong yun ay isang ganap na bagong organisasyong Kristiyano na kilala bilang, ano yung church ngayon ni Lutheran? Ni Luther? The Lutheran Church. Na yun ay simbahan na galing sa Roman Catholic. Na itong kung titingnan natin, tumalikod sila. Okay? Pagkatapos ni Martin Luther, shortcut na lang natin, sumunod naman ngayon si John Calvin. Si John Calvin nung panahon po ng 15th century. Imagine niyo 100 years ang nakalipas bago na itatag yung mga simbahan. Pero itong Lutheran, tapos itong Presbyterian galing kay John Calvin, halos magkasabay lang po yan. Noong 15th century at 1564 na taon, nabuhay ang isang pinakadakila at mga reformador. Sino nakakakilala kay John Calvin? Calvinism. Presbyterian Church, sino nakakakilala ng Presbyterian Church? Wala. Meron yan, sikat yan. Dahil Presbyterian tapos Lutheran Church. Siya ay kapanahunan ni Martin Luther sa loob ng 30 taon at 22 taong gulang nang mamatay si Zwingli. Si Calvin ang kinikilalang tagapagtatag ng simbahang Presbyterian. Siya ang founder. Ang ilan sa mga historiador gayon paman ay nagbigay ng pagkilala kay Zwingli, ngunit ang pinakamatibay na ebidensya ay tila pabor kay John Calvin. So walang alinlangan na ang gawain ni Zwingli gayon din kay Luther ay nagpadali sa gawain ni Calvin. Kasi nakita ng mga leaders na itong mga leaders ng pare nakipaglaban, kaya ngayon nung nagtatag itong si John Calvin nagtatag itong si John Calvin ng church, hindi na nahirapan kasi nakita nila na merong mali doon sa loob. Nakuha nyo po? Merong nakita doon sa loob. So, ang anim na ito, listen, makinig po kayo, ang anim na ito, sina Wycliffe, Huss, Savonarola, Zwingli, Luther at Calvin, mga dakilang pinuno sa kanilang dakilang pakikipaglaban para sa reforma. Mga pari po ito. Nakuha nyo, mga pari din. Ay tumama sa Katolisismo ng isang nakagigimbal na dagok. Itinatag ni John Knox, isang disipulo ni John Calvin, ng unang Presbyterian doon sa England. Not England, Scotland. Okay, nagkaroon doon ng First Presbyterian noong 15th century at naging State Church of Scotland. Kaya pag pumunta po kayo sa Scotland, kung gusto nyo pumunta lang para ma-prove nyo ang pinakasikat na church doon, not the Catholic Church but the Presbyterian Church. But they are considered na galing saan? Sa Roman Catholic. Kaya tignan mo, pag pumasok, halimbawa, example na lang natin, sino ba yun? Florence, galing sa Anglican. Ang Anglican, Presbyterian, Lutheran Church, Roman, Greek, pare-pareho lang ang suot niyan. Pag nagsuot yan sila, ang tawag sa kanila is padi. Sino sa inyo nakapasok sa Anglican? Si Ante Rosa napadasam Anglican Church. Pareho lang ang tawag diyan. Halimbawa ito, parang si Padre Artul. Oo. Kasi may barkada akong padi. Opo. Kaya nung nag-anniversary po sila last 2 years ago, inimbitahan kami. Ang laki ng church, ang laki. Maganda. Ang Anglican kasi wala silang Diyos-Diyosan. Walang mga makikita kang mga, ang tawag nun, ribulto. Ang meron lang sa kanila, krus. Maganda yung una kasi ang maganda yung ang tawag nila sa pangalan ni Kristo Jesus. Hindi ba yung style natin hindi ba yung sa Catholic na magkukrus ka pa tapos
Amen. Sa Anglican, hindi. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Pero ito maganda, brad. Pagkatapos ng simba, lasing sila. Pagdating namin doon, lasing yung mga members. Siyempre, tapos na yung simba eh. Nandun na sila sa labas ng simbahan. Merong 2x2, merong ano. Kami, late kami nila Pastor Pasiting dumating. Nakikain kami, tas umalis na kami. Opo. At kaya ganun talaga. Pero kaibigan pa rin namin yung padi. So, yon. Itong 5 na ito, yung 6, sila po ay mga Katolisismo, John Knox, disipulo ni John Calvin. Makinig, sa lahat ng mahihirap na pakikibaka para sa reformasyon, ang tuloy-tuloy na mahalagang tulong ay ibinigay sa mga reforma. Ngayon, ang mga raming Anabaptist, listen, yung mga Anabaptist at mga ibang mga tawag sa mga Kristiyano tulad ng Waldenses, Paulicians, sila po ay tumulong sa mga reformador. Ibig sabihin, itong sila John Wycliffe, John Huss, si John Knox, John Calvin, Luther, Martin Luther, tinulungan yan ng mga naunang mga Kristiyano, mga Anabaptist, mga Waldenses, mga Paulicians, sinuportahan sila na tumalikod sila doon sa pinanggalingan nila. So lahat ng tulong ipinadala sa kanila para sa ganon, hindi sila mahirapan. At ang nangyari po dito, sa pag-asa ng kaunting ginhawa mula sa kanilang sariling mapait na kalagayan, sila ay lumabas sa kanilang mga pinagtataguan. Kasi itong mga to talagang takot mamatay kaya nagsitago sila. Lumabas sila ng buong tapang na nakipaglaban sa mga reformador. Ngunit sila ay napahamak sa nakakatakot na pagkabigo. Bakit? Kasi yung mga tinulungan po nila, imbis na tulungan din sila, mas lalo din silang pinersecute ngayon. Ibig sabihin, kung sila gustong patayin ng mga Romano Katoliko, ito ding mga galing sa Roman Catholic, gusto din silang patayin. So tinulungan nga sila, pero ang balik, gusto silang patayin. Ano nangyari? Sa mundo ay hindi nag-aalok ng tiyak para sa mga pagtatabo. So wala ka talagang pupuntahan. Ngayon, ibalik mo yung kaisipan mo doon sa lugar na pinanggagalingan ng mga naunang Kristiyano. Try mong ilagay yung sa isip mo, paano pag ikaw yung huhuliin tapos papatayin. Kahit saan ka magtago, hahanapin ka nila. Ibig sabihin, yung mga naunang Kristiyano, daig pa nila ang kriminal. Buti nga yung mga drug lords sa panahon natin ngayon nakakapagbenta pa ng shabu sa loob ng kulungan. Pero yung mga mananampalataya na nangangaral ng salita ng Diyos, pag hinuli, pugot agad. Ganon ang maraming mananampalataya. Now, doon sa England, merong isang hari na si Henry VIII. Kilala nyo si Henry VIII? Ikinasyal siya kay Catherine, Espanya. Oh, student, pag-aaralan, makikita nyo to. Si Henry VIII, ikinasal kay Catherine. Ngunit, sa kasamaang palad, sa sobrang tagal nila, young people, makinig kasi love story to Nung ikinasal sila ni Catherine VIII, sa sobrang tagal nilang nagsama, siyempre, naumad yung lalaki. Merong dumating na isang babae. Halimbawa, dumating ngayon itong sino na to? Si Anne Boleyn. Si Anne Boleyn, maganda, Brother Arnold. Ngayon, nung nakita ngayon itong hari, na in love. So, ang gusto ngayon ni Henry VIII, hiwalayan ngayon itong si Catherine. Ngayon, itong pare na Katoliko, itong pare, pinagbabawalan ito si Henry na gumawa ng kasalanan, yung pakikiapit. Ba't ka kay Anne Boleyn, ikasal ka? Kasi itong si Catherine, devoted na Catholic. Ito naman si Henry VIII, hindi naman siya Catholic siya, pero hindi siya as in ganun ka-stable yung kanyang kaisipan. Ngayon, meron siyang ministro
na tagapagpayo ng pangalan po ay Thomas Cromwell. Sabi ni Thomas Cromwell kay Henry VIII, ba't mo susundin yung pari na yan? Sundin mo kung ano yung kagustuhan mo. So anong ginawa ni Henry? Tinanggalan niya ng karapatan ang pari. Ibig sabihin, ang Roman Catholic sa England, tinanggalan po nila ng kapangyarihan. So wala ng kapangyarihan ang pare, kundi yung hari na. So ang ginawa po ngayon nitong si Henry, hiniwalayan niya si Catherine, nakipag-asawa siya kay Anne Boleyn. Ngayon, kung ititrace po natin, si Anne Boleyn, nagkaroon po sila ng anak. At sino yung anak niya? Si Mary. Sino si Mary? Yung kinakatakutan nyo, si Bloody Mary. Sino nakakaano doon? Si Bloody Mary. Kilala nyo, di ba? May palabas yun eh. Pero mali yung palabas. Yung Blood si Mary na yon, mamaya masasabi ko. So nagkaroon sila ng anak na ngayon sa sobrang tagal, itong si Anne Boleyn nagkaroon ulit ng kasalanan sa hari. Ano siya sa ibang lalaki. Pero nung nalaman ng hari, pinapatay. Nung pinapatay ngayon itong si Anne Boleyn, nakapag-asawa ulit siya at nagkaroon si Henry VIII ng 6 na asawa, Brother Arno. So yung 6 na asawa na yun, may mga anak siya. Pagkamatay ni Henry VIII, sumunod na anak niya ay si sino na to? Si Edward. Ay, hindi. Edward ba yung pangalan? Tama, Edward yun eh. Tama, si Edward. Yung pangatlong anak niya. Kasi meron siyang anak kay Catherine. Meron siyang anak kay Anne Boleyn, which is si Mary. Pangatlo naman na anak niya, si Edward. Siya ngayon yung naging leader, naging hari. Pero that time, nung wala na po ang Catholic Church, ang pumalit na church that time is yung Church of Presbyterian. So Presbyterian Church, kung hindi ako nagkakamali, Church of England. Ngayon, nung namatay ngayon yung hari, pumalit si Edward, ano nangyari sa kanya? Nagkaroon ng hidwaan ulit. Ayaw kasi ni Edward na mapalitan yung religion na Presbyterian. Kaya imbis na si Mary yung pumalit sa kanya, anong ginawa? Pinakulong si Mary at naging hari ngayon itong anak ni Henry VIII. Sa historya, kasi kung mapapanood nyo sa history, ngayon ang nangyari doon sa history na yon, nung namatay si Edward, may mga kumampi kay Mary. Ito yung mga loyal sa Catholic Church. So kinampihan nila si Mary. Ano nangyari? Nung namatay si Edward, ipinalit niyang reyna ng England si itong kanyang pinsan. Yung mga pinsan niya ngayon, si Jane. Ngayon si Jane, nung namatay, ngayon si Jane, hindi naman siya nagtagal doon sa kanyang pagiging reyna. Ano nangyari? Pinapakulong siya ulit ni Mary. So ibig sabihin si Mary that time nakalaya na. So ano nangyari kay Mary? To make the story short, si Mary, nung naipakulong niya si Jane, siya yung naging reyna. Dito na ulit nagkaroon ng madugong patayan. Yung mga Presbyterian Church, pinagpapapatay ngayon ni Mary. Kaya ang tawag sa kanya, Bloody Mary. Kaya kung mapabasa nyo sa history, maraming patayan ang nangyari that time. Ngayon, nung namatay si Mary sa sakit, kasi ang sakit niya that time, cancer, ovarian cancer, namatay siya, ang pumalit sa kanya bilang reyna, yung anak ni Henry VIII kay Catherine, na ang kanyang pangalan ay Elizabeth. Pagkaraan noon, si Elizabeth naging reyna at bumalik yung Presbyterian Church. Bumalik yung Presbyterian Church, tinanggal ulit yung Roman Catholic. Yun yung history para malaman nyo na soon sa England may mga patayan na. Nanguna, so merong 5 itinatag na mga simbahan. Listen, itong 5 na ito, first, the Greek
the Roman Catholic, the Church of England, pagkatapos Lutheran Church, and then the Presbyterian Church. Lahat sila ay malupit sa kanilang pagkamuhi at pag-uusig sa mga taong tinatawag na mga Anabaptist, Waldenses, at iba pang hindi itinatag na simbahan. Tandaan nyo po para maklaro po natin. Ang Anabaptist Church, that time, hindi po itinatag yan. Ang tawag lang sa kanila. Wala pa pong pangalan ang mga Kristiyano noon. Kumbaga, ang tawag lang sa kanila, mga ano yan, mga Baptist yan. Halimbawa ako, tanggalin natin yung Harvest Bible Baptist. Tapos nakita nila ako, mga ano yan, tagasunod ni Pastor John Mark yan. Hindi nila alam yung church Kaya ang sasabihin nila, tagasunod ni John Mark yan. Ganon ang tawag sa kanila dahil nakita nila na binabautismuhan, ang tawag na sa kanila, Anabaptist. Pero hindi Baptist ang tawag sa kanila. Hindi Baptist ang tawag nila sa kanilang sarili. Kundi ang nagpangalan yung ibang tao. Ngayon, kung babalikan po natin, itong 5 na ito, nagkaroon ng persecution, nagkaroon ng pagproblema at kinakalaban itong mga Anabaptist. Nagkaroon ng kasunduan na huwag pakialaman ng Katoliko ang Roman, ang Lutheran at iba pa. So ibig sabihin, nagkaroon sila ng pag-uusap na huwag silang magpatayan. Bakit nga naman? Magkakamag-anak tayo, magpapatayan tayo. Sige nga. Lutheran, Church of England, Presbyterian, Greek Catholic, ba't tayo magpapatayan? Magkakamag-anak tayo. Ganon. And then, sa European Highway, listen, sa European Highway, isang ulo ng Anabaptist na ngayon ay Baptist ang inilagay doon. Listen, doon sa Europe, akalain mo yon pupugutan ng ulo, tapos ilalagay yung ulo doon sa stick, tapos doon sa highway, yung mga ulo ng mga Kristiyano, ilalagay doon. Ibig sabihin, kung sa panahon po natin ngayon, tapos biglang sasabihin sa'yo, huwag kang magsimba, pupugutan ka ng ulo. So, nakakatakot. Ano po? Now, ano nangyari? Alalahanin na hindi itinuring ng mga Katoliko ang Biblia bilang unang tuntunin at gabay sa pananampalataya. Mga isinulat ng mga ama at ang kautusan ng simbahan o ang deklarasyon ng infallible Pope o ang Pope daw ay walang kasalanan. Perfect. Kapag pumunta ka doon sa Vatican, ikaw ng pinakamasayang tao pag nakarating ka sa Vatican. Bakit? Kasi makikita mo yung Pope. Mas makapangyarihan ang Pope sa hari. Kasi ang Pope, wala silang kasalanan. Nakuha nyo po ba? 17, 18, 19th century, may mga nangyari, nagkaroon ng bagong denominasyon, ang Congregational Church. So, meron ng pang-anim. Sa una, itinawag na mga independent, at itong mga independent na ito ay, nagpasya silang itakwil din ng mga pamumuno ng mga ngaral at ideya sa pamahalaan ng mga simbahan at bumalik sa deklaratong ideya ng bagong tipan. Itong Congregational Church, galing lang din sila saan? Sa Roman Catholic. Gaya ng ipinanghahawakan sa loob ng 15 unang siglo ng mga tumanggi na pumasok sa hierarchy ni Constantine. Ang determinadong pagtatalo ng bagong organisasyong ito para sa partikular na reformasyong ito ay nagpabagsak sa uli nito ng mapait na pag-uusig mula saan? Sa Roma Catholic, Lutheran, Presbyterian, and Church of England. Dati isa lang ang kalaban, ngayon 4 na. Lahat ng mga naitalaga o naitatag ng simbahan. Mga independent o tinawag ngayong Congregationalists. Opo. Hango sa kanilang paraan ng pamamahalahan ng simbahan. Ano po? Si Jesucristo ang tanging pinuno ng simbahan, tama yung kanilang doktrina. Ang salita ng Diyos
ay ang tanging aklat at estatwa nito, tama po yun, na ang mga nakikitang simbahan ay mga natatanging pagtitipon ng mga makadiyos, visible, not invisible. Ang mga hiwalay na simbahang ito ay ganap na kapangyarihan na pumili ng kanilang sariling opisyal. Meron po silang separation from the state. So, ibig sabihin, itong congregationalist, sinusunod nila yung katuruan doon sa Bible na may kinalaman sa kanilang panloob na pananampalataya. Kaya kung susuriin po natin, tama. Kasi yun naman talaga yung mark of the New Testament Church. Ano po, yun yung tamang katuruan ng New Testament. Noong 1611, doon naman po naganap yung final, yung translation ng Bible ng King James Version. Hindi na po natin itatakel yan kasi mahaba din po yan, history din po yan. Bakit nagkaroon ng King James Bible Version? Kung yun, bakit po yun yung ginagamit po natin? Noong 16th century lang din, nagkaroon po ng Peace of Westphalia. Kasunduan sa pagitan ng tatlong simbahan, the Roman, Presbyterian, and then the Lutheran, na wag silang mag-away-away. Sa buong ika-17 siglo, ang mga pag-uusig para sa mga Waldenses, Anabaptist at Baptist sa ilang mga lugar ay tinanggal na ngayon ang ana. So ang tawag na ngayon sa kanila, hindi na mga Anabaptist, kundi direktang mga Baptist churches. Ay patuloy na lubhang matindi sa England, Church of England, bilang si John Bunyan at marami pang iba. Take note, ito ay isang makabuluhang katotohanan na naitatag na mabuti sa kapanipaniwalang kasaysayan na kahit noong ika-4 na siglo, ang mga tumatangging pumasok sa hierarchy ay tumatangging tanggapin ang binyag o ang mga bininyagan sa pagkabata at tumatangging tanggapin ang doktrina ng baptismal regeneration. Ano po? At humiling ng huling pagbibigay para sa lahat na dumating sa kanila sa hierarchy ay tinawag na mga Anarchia Baptist. Ano man ang iba pang mga pangalan nito, sila ay palaging tinutukoy bilang mga Anabaptist. Malapit sa simulang ika-16 na siglo, ang ana ay ibinagsak at ang pangalan ay pinaikli sa simpleng pangalang Baptist. Kaya kung bakit po tayo Harvest Bible Baptist Church, kung bakit po merong Baptist Church, nakuha nyo po. So ibig sabihin pala, Pastor, ang tawag sa atin dati Anabaptist. Opo. Pero ngayon, may mga gumagamit pa rin ng Ana. Pero huwag po kayong maniwala sa mga Anabaptist ngayon. Anabaptist lang sa pangalan, pero ang totoo, Mennonite. Kasi merong Mennonite Anabaptist Church. Oo. Iba naman po yun. Mennonite ang tawag sa kanila. Ngayon, dahil tinanggal na yung mga Baptist churches, may iba-ibang mga tawag na sa kanila ngayon. Kung bakit po tayo merong Harvest Bible Baptist Church. Ang pangalang Baptist ay isang palayaw, listen, ay ibinigay sa kanila ng kanilang mga kaaway, maliban kung ang pangalan ay maaaring maiugnay sa kanila sa pangalang karapatang ibinigay sa kanila ng tagapagligtas. Halimbawa, si John the Baptist, nagbabautismo ng Kristiyano, ay mga disipulo yan ni John the Baptist, kaya ang tawag sa kanila mga baptized. O, di ba? Ang mga Baptist ay unang lumitaw sa Switzerland noong 15th siglo, kung saan sila ay inusig ni Zwingli at mga Romanista. Sila ay natagpuan sa mga sumusunod na taon. Sa gitna ng Alinya, sa lahat ng mga lugar na ito ay pag-uusig at naging mabait sa kanilang buhay. Tandaan na ang lahat ng ito ay bago pagkatatag ng mga simbahang Protestante, Lutheran, Episcopal o Presbyterian. Bago po sila dumating ay may Baptist na. Okay, nakuha nyo po, may mga Baptist churches na bago pa dumating sila. And then, malapit na tayo matapos. Last na lang. Binilisan na natin. Merong 3 lalaki na nakatakdang mag-iwan sa mundo ng malalim
at hindi makukupas na impression. Ang mga batang ito ay si John, si Charles Wesley, at si George Whitefield. So ito ay hindi tiyak ang petsa ng pagkatatag ng Methodist Church. Alam niyo yung Methodist, di ba? Sino nakapasok na sa Methodist? Ay mahirap matukoy, walang alinlangan na mas matanda ang Methodism kaysa sa Methodist Church. Ang Methodist Episcopal Church ay opisyal at tiyak na inorgisa sa Amerika sa Baltimore noong 17th century. So, listen, nakuha nyo, bawat mga simbahan may pinagmulan. Halimbawa, itong Episcopal Church, nag-start noong 17. Yung Church of, nung panahon ni John Calvin, 15th century, kasabay nung Lutheran Church at Presbyterian Church. Noong 16th century, nagkaroon tayo ng Church of England. Tapos doon sa panahon ni Henry VIII, nagkaroon tayo ay doon sa panahon ng Congregationalist Church, nagkaroon po tayo ng nung 17th century. So ngayon, nandito naman tayo ngayon sa 17th century pa rin, na itatag ngayon yung Episcopal Church, yung Methodist Church. At kung titignan po natin, maraming pinag-umpisahan ang Methodist Church. At marami pa po yan. Pastor, kung tatanungin niyo ako, Pastor, paano naman po yung mga born again, Pentecostal, etc. na mga lumalabas? Nito na lang yan, after po ng Methodist Church. Pagkatapos ng Methodist Church na naitatag, for how many years na mga dumaan, nagtatag na rin po sila ng mga katuruan. So, dyan na naitatag ngayon yung sumusunod na, naitatag na ngayon yung Latter-day Saint, Mormonism. Nagkaroon ngayon sa Mormonism, nagkaroon ngayon tayo dito sa Pilipinas ng Jehovah Witnesses. Ng Jehovah Witnesses, nanggaling doon sa Iglesia ni Cristo, Manalo. Ngayon, sa Methodist Church, nagkaroon tayo ng UCCP. Sino nakapasok sa UCCP? Nagkaroon ng GA. Ano yung GA na? GIL. JA. Ang tawag nun, JA. Tapos, hanggang sa dumami na, nagkaroon na ng Protestant Church. Yung Protestant, nagkaroon na tayo ng, after ng Protestant, nagkaroon na tayo ng Pentecostal Church. Sa Pentecostal Church, nagkaroon ng maraming sanga at nagkaroon ng Born Again Church. Hanggang sa panahon po natin ngayon, marami ng mga sekta ang lumabas. Nakuha nyo yung history? Kung paano nag-umpisa yung Kristiyano hanggang sa nagkaroon ng maraming persecution. Sa maraming taon na lumipas, ganon na po kadami ang relihiyon sa buong mundo. Kung titingnan po natin, thousands of religion sa buong mundo na naitatag at may kanya-kanyang mga historian. Na yung history na yan, bigla na lang umusbong na parang kabuti, na bigla na lang, uy, may kabuti dito ah. Dati pa nga, baka nung una pa nga lang, biglang dumating ang Baptist dito. Sino kaya yung Baptist na yan? Bago lang yan ah, di ba? Di ba? Nung kayo, ngayon nyo lang, tapos bigla kayo pumasok sa Baptist Church. Baka iba pa sa inyo, nagdadalawang isip, tama kaya itong pinasukan ko? Tama kaya itong mga tinuturo ni Pastor? Pwede mag-isip ka pa rin eh. Kasi ba't parang ganun? Ba't parang binabanatan yung ibang religion? Hindi. Hindi natin binabanatan. Ang pinag-aaralan po natin, yung history. Baka kasi mag-isip ka, makinig, baka isipin nyo, Baptist lang ang tama. Hindi, kasi meron pa ring mga naunang Kristiyano na hanggang ngayon nag-i-exist na ang doktrina nila tama pa rin. Baka sabihin nyo, ay si Pastor. Kaya nga tingnan nyo, mahirap naman na sabihin ko na Baptist lang ang tama. Although tama din yung itunuturo natin, pero hindi ko sasabihin na Baptist lang talaga. Alright.
baka may mga tulad din natin na mga Baptist churches or hindi naman mga Baptist pero tama yung kanilang mga katuruan. Pero kung titignan po natin, ang Baptist kasi iba ang pinanggalingan. Kaya tignan mo, wala tayong practices na tulad ng ginagawa ng mga ibang mga religion. Ang lagi lang inaawit natin, hymnal. Sabi nga ng iba, Pastor, ang boring naman ng simbahan nyo, hymnal na lang lagi. Eh yun yung nakasulat sa Bible eh. Hindi naman tayo mag-aakit ng tao dahil lang sa gusto natin dumami. Sabi nga ni Ante kanina, kung gusto mong dumami, magpakain ka. Magtayo ka ng ano ba yun? Restaurant, 50% discount. Dilugi yung o kaya magtayo ka ng, anong tawag nun, yung mga ang tawag na charity foundation. Oo. Mahirap. Pero dahil tayo dadami tayo sa pangalan ng Panginoon at sa pangangaral ng salita ng Diyos, ay yun yung mas maganda. Kaysa naman dumami ka, oh Brad, busog ka na. Oh Brad, busog ka na, pare na yung tiyan natin. Oh, di ba? Kung lahat na lang pagkain, sabi ko nga, kung lahat na lang pupunta ka dahil sa pagkain, mamatay kang maaga. Yung diet ka na. Wala po hindi ganun eh. Kung laging pupunta ka dahil may binibigay sa'yo, hindi totoong simbahan yon. Kasi ang gusto nun, magparami lang. Ewan ko ba, bakit kaya ayaw pa ng iba sa atin? Kasi nga, Pastor, mainit. Walang aircon. Sabi ng iba, Pastor, ang haba niyong magturo. O, di ba? Pastor, nakakaantok naman yung turo niyo. Yung kanta niyo, Pastor, ang boring. Anong gusto mo? Magsayawan tayo dito. Kung ganun lang, ewan ko kung may talent kayo sa sayaw, pero sabihin ko sa inyo, hindi ako marunong sumayaw. Dancing lang. Pastor, bakit wala tayong drums? Pum pum. Anong gusto mo? Pag nag-drums ka, para kang gano'n. Oo, di ba, rockista? Tapos meron ka bang hindi ganun ang practices ng New Testament. Amen po ba? Iba yung ating katuruan doon sa itinuturo ng iba. Ngayon, sabi ng iba, Pastor, ang tahimik nyo naman, ang solemn nyo, anong gusto mo, magsigawan tayo dito? Habang to God be the glory, tapos ang tambol natin, nagkaganyan si ito. To God, hallelujah, praise the Lord, amen. Hindi ganon, kapatid. Yung pangalang makarinig ka ng Word of God, matuto ka, yung bang, yun yung isang bagay na maganda na dapat po nating i-practice. Amen po ba? Ngayon, kung yun yung kanilang practices, listen, kung yun yung kanilang practices, igalang na lang natin. Amen po ba? Respetuhin na lang natin. Huwag na lang natin silang, hayaan na lang natin. Yun ang gusto nilang way of worship eh. Pero tayo, kung ano yung isinulat ng Bible na kailangan nating gawin, yun yung dapat nating sundan. Pwede naman tayo maging masaya sa ibang parahan eh. Kung tayo, ganitong style ng ating pamumuhay bilang Kristiyano, why not? Hindi naman tayo nakadepende sa building. Amen? Nakadepende tayo doon sa mga puso ng mananampalataya. Darating yung time, kung gusto ng Panginoon na bigyan tayo ng building, di mas maganda. Pero hindi ang building ang gusto natin. Yung totoong pangangaral ng salita ng Diyos. Yes. Ang dami kong pinuntahan ng mga Baptist churches, ang gaganda ng simbahan. Yung iba pa nga, meron pang 4 na palapag. Tapos, ganda ng church. Meron pa silang escalator.
elevator, tapos calculator. Kompleto. Ayun, yung iba talagang magaganda. Nung pumunta kami sa Youth Congress, kami nung ibang mga college student, di ba nakita nyo, Brother Dan, gano'ng kalaki yung church? Half court. O kaya halos kasing laki ng court ng Kadayakan. Baptist Church po yun sa Kasiguran. Pero hindi gano'n. Kung tayo, binigyan lang tayo ng ganitong kakaunti, di amen. Kung i-bless tayo ng Panginoon, di amen. Ngayon, ang magpaparami dyan, young people. Oo. Kaya, Brad, mag-soul-winning pa rin Huwag ka umasa pa rin sa young people. Sabihin mo to siya, ay dahil ikaw babae, mag-anak ka ng 100 O ikaw, lalaki ka, magpakarami ka ng lahi mo. Hindi ganoon, soul-winning talaga. Pagtuturo. At yun yung isang bagay na dapat po nating matutunan. Yung pagtuturo ng salita ng Panginoon. Amen? Amen. Amen po ba? So meron po ba kayong tanong? Hindi ko na po tatapusin yung ating topic hanggang dun lang kasi yun yung pinaka-importante hanggang doon sa 9th century. So meron po kayong tanong? Young people, maganda kayo. May quiz tayo sa mga susunod. Yung ating topic na napag-aralan, isisend ko doon sa GC natin yung mga napag-aralan po natin. Hindi ko lang po sinend, baka maunahan nyo ako. Pero isisend ko ulit sa GC, basahin nyo ulit yung mga napag-aralan po natin. Para kung hindi nyo po naintindihan yung iba, at least pag binasa nyo ulit, maintindihan nyo. Tagalog na po yun, na-translate na po sa Tagalog. Kaya, yun. At marami pa. Hindi lang yun yung history. Marami pa po. History natin, magkakaroon din yan. At salamat sa Panginoon sa pagtsatsaga ng ating pong lesson about Trail of Blood. At hoping na sana meron kayong natutunan, nakita at naintindihan doon po sa atin pong mga topic. Pero tandaan nyo po yung bagay na ito napaka-importante para mas lalo po nating makita ang kahalagahan ng pagiging isang Baptist Church. Okay, so yon. Salamat sa Panginoon. Awit muna tayo ng isang kanta. First in glass lang, bro. Family of God. Last. Ang sularin ako. Buksan po natin ang ating mga sangkot sa last stage. I'm so glad I'm a part of the family of God. Ulitin po natin ang chorus, verse 2. I'm so glad, first stanza already now. I'm so glad I'm a part of a family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join ears with Jesus as we travel this side. For I'm a part of a family, the family of God. You will notice, crazy brother and sister around me. It's because we're a family, and this hope are so near. When one has a heartache, we all share the tears and rejoice its victory in this family.
family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join here, sweet Jesus, as we travel this land. For I'm a part of the family of God. From the door of an orphan to the house of the King, no longer I'm outcast. A new song I sing, from rags unto riches, from the weak to the strong. I'm not worthy to be here, but praise God I belong. I'm so glad I'm a part of a family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join here, sweet Jesus, as we travel this side. For I'm a part of the family of God. Okay, salamat, Brad. At salamat po sa bawat isa. Tayo po ay dadako na po sa ating pong announcement. Pakikuha nga yung ating offering plate, Brad. Okay, so isang mainit ulit na umaga sa inyong lahat. At remind ko lamang po, young people, ang ating pong youth fellowship ay ngayong darating na Sabado na. Titignan natin kung saan tayo pwedeng makisakay at kung saan tayo pwedeng makalibre. pero magdala pa rin kayo ng pamasahe nyo kung in case lang. Tignan natin kung ano yung kailangan nating gawin. Yung mga gustong sumakay. Sino ba sasakay kay lambing-lambingin nyo na si Preacher Joe. Preacher Joe, baka pwedeng paangkas kami. Sa motor ha. Sa motor. Baka sabi, Pastor, paangkas nga ako sa inyo. Sabi ng isang young people, anong sa akin? Pugpugin kita sa motor. Sabi ko, pakilinaw. Oo. Brother Dan, huwag mong sabihin yun. Preacher Joe, paangkas nga ako sa'yo. Dapat sa motor. Paangkas sa motor. Ganon. At ipag-pray po natin na sana ay may mga makapunta, young people. Maganda yan. Mas magandang kaibiganin ang kapwa Kristiyano kaysa naman sa mga barkada na ilalayo ka sa Panginoon. Pag ang barkada mo hindi Kristiyano, tuturuan ka lang magpaligaw. Pag ang barkada mo hindi Kristiyano, tuturuan ka lang gumala. Pag ang barkada mo hindi Kristiyano, tuturuan ka lang magpasaway sa magulang. Tuturuan ka lang maging tamad. Ramadan. Tuturuan ka lang na ilayo sa Panginoon. Imbis na pag Sunday nasa simbahan ka, sasabihin ng classmate mo, hayaan mo na yung simba-simba. Doon naman tayo minsan din naman tayo, tawag nun, magchika-chika. O, di ba? Huwag ka na muna magsimba, magpintuan muna tayo. Pambira, kasama mo ng Lunes to Sabado, hindi pa kayo nagkakasawaan ng muka. O, tapos si Pastor, minsan lang makita mo ng Linggo, ayaw mo pang makita. Ganun eh. Kaya, encouragement sa bawat isa, laging unahin ang Diyos sa buhay natin. Minsan lang tayo magkita-kita, hindi na natin sulitin. Amen? So, yun. At next Sunday, ang ating pong oras ng ating pong church ay 7, kung kaya natin. Sa bagay, yun lang naman ang pinakamaaga. Last naman ay, yun lang naman. Kasi ang 10 po namin, ay pagkatapos kasi ng service, ay pupunta kami ng
pupunta ako ng Baler. Brother Dan. Nasaan na si Dandan? Baka isasama ka, ano? Hindi ko alam yung daanan mo din eh. Paano ka umiwas sa mga LTO eh. Hindi ko kasi kabisado ang pingit. Kabisado mo yun, di ba? Oo, kasi yun yung inispatan ka ng ano eh, yung camera na may kasama. Nandun sa pingit. Oo, may kadate ka eh. Nakita dun sa camera eh. Lalaki din eh. Siya Di ba? Lalaki yun. Oo, lalaki yun. Nakita ko nga. Kaya alam mo yun. Kaya samahan mo ako. At pupunta kami sa isang church. Magpipreach po ang inyong lingkod sa Mission Emphasis. Kaya pakiagaan lamang. Okay lang po ba ng 7? Tapusin natin ng 7 to 8:30. Oo, kasi yun ang pinakamaaga. At alam nyo naman, namimiss ko kayo na hindi ko kayo pwedeng hindi makita pag Sunday. Oo, kaya kung nakukulitan kayo sa akin, tiis-tiis tayo, ganun talaga. Oo. Kaya hindi ko kasi kayo pwedeng hindi makita eh. Opo, kaya malungkot ako pag di ko kayo nakikita pag Sunday. Okay, so yon, salamat po. At ano pa ba? Tawagin na po natin yung choir. Yung mga nag-practice nung nakaraan, wala sila. Ay, paraan. Ano ba Si ito? Jalen hindi ko nasundo. At iniisip ko madilim kagabi. Baka bigla na lang umulan. Hindi ko na maiuwi. Kaya saka wala din yung iba kasi entrance nila napagod. Yung iba napaos, yung iba napilay. Tapos yung iba naman masakit. Kaya yon, kaya hindi natin nakasama. Yung iba naman natrangkaso, nabinat. Kaya pagpasensyahan nyo na. Pero next Sunday ulit, meron tayong choir. Okay, so tawagin na po natin yung choir po natin. Ano ba yan? Yung nakaraben. Nahanap na rin ko yun. Talagang kayo lang talaga natira? Masunurin. Taksan nyo. A story of mercy, a story of peace and light. We have a message to give to the nation that the Lord God who reigns above, God sent us a Savior, His only Son Jesus, to show us that God is
the world there's children who long to feel His love. All around the world there's a hunger to hear the voice of God. We must take the gospel all around the world. Yes, we must take the gospel all around the world. We have a Savior to show the nation who the portrait of sorrow was brought. That all the world's people, yes, all the world's people, we come to the throne of God. All around the world there are people who need to know the Lord. All around the world there are children who long to feel His love. All around the world there's a hunger to hear the voice of God. We must take the gospel all around the world. Yes, we must take the gospel all around the world. There are people who need to know the Lord. All around the world there are children who long to feel His love. All around the world there's a hunger to hear the voice of God. We must take the gospel all around the world. Yes, we must take the gospel all around the world. Okay? Special number. Ha? Wala, kulang sila. Okay, so nag-practice po kami, madami po kami kagabi. Tapos, nung in-apply na po namin, kakaunti lang. Di ba ganun naman pag nagpaplano, pag plano madami. Pero pag literal na, yung 20 na nagplano, iisa na lang natira. Di ba, yun na lang natira. Kaya ganun minsan eh. At salamat sa Panginoon. At we will give to the Lord. Tawagin po natin. Naibigay nyo na ba yung mga ano? Sige. Brother Arnold, pakipag-pray mo yung giving natin. Sige, pag-pray mo. Thank you, Lord, salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat Panginoon. Kami ay nakapag inig na isa yung salita Panginoon. Magbibigay sa oras na ito ay balik mo sa ilang ito papala Panginoon. Ito ang pinupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung ating pong report ng ating pong month September, nandito po yung ating mga giving the whole month and then yung expenses, Brad. At pinakita ko kay assistant ni Grace kung ilan yung nag-increase sa atin, and praise the Lord, nadoble. Nadoble nung last week, nadoble na naman. So, ibig sabihin, nandito yung atin pong giving, pero kulang pa rin. Yung ating nagagastos. At pero salamat sa Panginoon, hoping na sana mag-increase pa rin yan. At
the more na tayo po ay binibless ng Panginoon, ay nandun naman yung blessing ng Panginoon. Kaya lagi pong challenge sa inyo, sino sa inyo na nung nagbigay, nagkasakit lagi? Sige. Sino sa inyo mula nung nagbigay sa Panginoon, nagkasakit? Pastor, alam mo, mula nung nagbibigay ako sa Panginoon, araw-araw ako nagsasakit. Sino sa inyo nung nagbigay, nawalan ng pera? Karamihan ang nawawalan ng pera, hindi nagbibigay. Sino sa inyo yung mula nung nagbigay, walang maulam araw-araw? Pastor, neutral lang naman yun. Nagbibigay man ako, hindi, ganun lang din yung ulam namin. O, sino sa inyo na nagbigay na gutom? Now, yun yung blessing. Okay? Ang pagbibigay hindi naman sa pilitan, it's up to you kung gusto mo o hindi. Masaya ka o hindi. Pero, tandaan mo kasi na nandun lagi yung blessing ng Panginoon. Okay? At salamat sa inyong suporta sa ating mga misyon. May mga missionaries po tayo na sinusuportahan. At siguro after 2 years or after 1 year, if God's permit, magdadagdag ulit tayo ng another isa para maging 4 yan. At 2 lang, 3 pa lang po yan. Kaya salamat sa Panginoon na yan. Time will come, mauunawaan nyo bakit tayo nagsusupport. Pwedeng sabihin ng iba, Pastor, sayang yung support natin sa mission. Pwede naman saka na lang pag lumaki na tayo. Yung iba kasi, ganon yung pananaw. Sayang. Kasi kung tayo makasarili lang tayo, pwede nating ipunin yung binibigay natin eh. Para pang building na lang natin. At least madadagdagan pa. Pero hindi. Doon mo susubukin ang Diyos sa buhay na meron tayo. At salamat na yung mukha na ito kahit hindi ka tiwa-tiwala na pagkakatiwalaan. Opo. Kaya salamat sa Panginoon. Time will come or ang ibig sabihin, walang iwanan sa ere. Magkakasama tayo na naglilingkod sa Panginoon. Pag dumating yung rapture, good news pa rin yun. Amen? Pag rapture kasi, yung may mga utang, yun ang gusto nila eh. Kasi pag rapture na, bukas wala ka ng utang kasi nasa langit ka na eh. Ewan ko lang, yung mga walang asawa, baka ayaw pang mag-rapture. Kasi, Preacher Joe, baka gusto mo pang mag-asawa muna bago mag-rapture, pwede rin naman, pero kung mag-rapture bukas, patay tayo niyan. Ano Arnold? Wala pa atang napasagot si Arnold eh, kaya gusto niya pang wala pa munang rapture eh. Pero yung mga problemado sa buhay, gusto niya, mas maganda na lang yung sabihin mo na, Lord, mag-rapture na sana, kaysa naman yung, Lord, kunin mo na ako. At least, hindi masama. Mas masakla pag sinabi nung Kristiyano, mamatay na lang sana ako. Ganun lagi. Hindi maganda. Okay, so salamat sa Panginoon at mahal ko kayo. So this morning, tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. Paus na rin po ako. At salamat kay Preacher Joe. Sabi ko, iksian mo lang kasi mahaba yung ating Sunday School. Sabi ko. Kaya huwag po kayo mainip. Matatapos din po tayo. Amen? At nakadepende ang inyong pakikinig sa kanyang oras. Kaya pag hindi kayo nakatingin sa kanya, alam niya yan, magpa-plus 5 minutes ako sa kanya. Kaya dapat, ganon. Kanta ka pa. Kasama na yun, 1 hour. 60 minutes. Okay, so good morning po at sa bawat isa, hindi kita sa rin privilege na hindi ko sa inyo nakapag. Laksan mo tulad. Ay. Privilege po na
ako'y nasa inyong harapan ngayong umaga. Amen. Okay? So, ang ating pong pag-aaralan ngayon dito po sa Hebrews chapter 2. Okay? Kahit na po tayo ay nakaupo at bago po tayo hinig, ay maraming po naman tayo. Lord, once again, we thank you so much for the great night, today sa binigay ko sa bawat sa kami po ay makakabuli ng ating salita at kami po ay mag-enjoy at maging matatag po sa aming pananampalataya. Dahil po ang bawat membro na matulungan dito at po sila at ating bigyan sa talagda yung ganito. Ito po may taas muli at ito pong panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, so ngayong umaga sabi po niya sa Hebrews chapter 2 verse 1, therefore we ought to give more earnest heed to the things we have heard, lest at any time we should let them sleep. Ito po ang warning. Ito po yung babala at at hindi lamang ito yung babala, no? Kung hindi conclusion, the conclusive statement na binibigay po ng Espiritu Santo sa bawat anak. In general, ganun din sa tumutukoy sa iglesia. Okay, sapagkat tumutukoy din po tayo dito na ang panahon ay talaga naman malapit na. So therefore, we ought to give more earnest heed to the things. Now, bakit po ba? Bakit kaya? So, tandaan po natin ang ating puso, ang ating kaisipan ay siyang ito po yung ito po yung lalagyan, ipunan dito po na ilalagay lahat ng ating pong napag-aaralan sa ating buhay. So, dito po nai-stock. Okay? Dito po linalagay ng Diyos ang lahat ng kanyang salita. So, kaya nga, ito po yung ipunan. Hindi naman po ito alkansi. Ito po yung lalagyanan. Okay? Kaya nga, ang ating kaisipan ay maraming work to do. Number one is to take heed. Okay? To keep tightly to the teachings that we have heard. Kasi at any time, bubulusok yun, mauubos. So again, napakarami pong challenges kung bakit dapat natin ito panghawakan, ano? So, ito pong mga challenges sa iglesia, sa mga iglesia, no? The New Testament Church, sa mga buhay ng individual na Kristiyano. Sa panahon ngayon, ang dami ng una nagiging liberal ang mga katuruan. Okay? Nagiging liberal ang mga iglesia. So, it means they departed from the truth, sa katotohanan na minsan pa nilang narinig. Okay, ang dami-dami kasi ang dami-dami kasing katuruan na ma-modernize na. Yun naman po ang nai-embrace ng iba. Kaya na hindi nag-iingat. Yan. Na dati nasa pure Word of God. Na hindi nila na namamalayan dahil sila ay kumabila. Tama.
nalipat sila sa maling katuruan. So again, maski ni isang salita or any jot na ito po ay at mawala, it will lead to an error. It will affect our faith. Naapektuhan po lahat ng ating pananampalataya, ng lahat ng ating kaalaman o napakinggan na ituro sa atin. Ganyan po ang inspiration. Kaya nga tayo ay mag-ingat. Kaya maraming yung mga meron po mga nabaptize na pagkatapos nasama doon sa pinakatakutan na samahan. Okay? So again, tama po yung sinabi po ni Pastor na hindi lamang baptist ang maliligtas at hindi lang din baptist mahawak ng katotohanan. Meron din mga ilan-ilan. Yan. Okay? Meron din mga ilan-ilan. Huwag ka lang pupunta sa kulto. Kasi ang kulto ay mixture of truth and error. Pagka pinalas mo yun, kulto pa rin. Okay? So, mabuti na mapunta sa Presbytery. Sa Methodist. Doon sa Jaat, merong Presbyterian din. Do you believe? Ito lang tayo. Naniniwala ka ba sa Trinity? Ganun pa siya. Okay, therefore we ought to give the more earnest heed. So again, ang ating pong kaisipan ay siya pong ipunan, ito yung paglalagyan ng salita. Kaya nga, tayo pong mga anak ng Diyos ay meron po tayong responsibilidad na makinig ng totoo, itoon ang puso at tainga. Okay? Para nang sa ganon, ang mga na ituturo na ipapahayag, okay, ay na-absorb at ating naiintindihan. Let's be focused. Kaya nga, sa mga ngaral, meron yung tinatawag na an art of preaching, an art of teaching, para sa mga ganun din sa pag tayo po ay nakaupo dyan. Meron din po tayong responsibilidad. Meron pong tinatawag na an art of listening. Pagka hindi po tayo nakikinig ng totoo, naku, ay nakinig po tayo. Okay? Malayo ang isip. Ha? Malayo ang isip. Pero, Walang naiisip. okay, so, kasi itong warning, we have heard, lest at any time we should let them sleep. Yes. Tulog. Friends, yung pong ating mga intindihan, yung pong naituro po sa atin, tayo po ay umupo sa lingkod ng Diyos for how many years? O kung maski mga kasasave, kababaptize, okay, na sila po ay umupo diyan. Okay? They spend time or much time listening. From the time na tayo po ay naipunta po rito, ito na po yung ating responsibilidad. Okay? Kaya nga, makinig tayo. Lalo na ito sa salita ng Diyos. Again, sasabihin ko rin po, kasi 20 minutes na, kapag minutes na. Okay. Kayo elementary, talagang meron akong hindi kinalimutan at yun ang aking tinandaan. Sabi, ang English nag-evolve. English language. Because of science and technology. Aba, minsan kong napakinggan
hindi ko na kinalimutan at hindi ko talaga sinulat siya sa papel. Talagang nire-recall ko talaga. So ganun din ang gagawin natin, yung mga naituro sa atin is to recall, to understand, and recall. Baga sa bulok, hinahasa talaga yan. Hinahasa yan. So yung mga mensahe, yung mga katuruan na napakinggan natin, ay ating balik-balikan. Balik-balikan mo. So again, habang tayo po ay dumadami ang ating panahon, stay in the church, to be in the church, and as a member of the church, we are growing in the knowledge, growing in the doctrine. Okay? So again, meron po yung iba no na hindi naman as fast as others. Meron din naman yung talagang unti-unti. Meron din naman yung mabilis. Okay? Hindi po ang lawa ng pagkaunawa natin sa salita ng Diyos, okay, ay hindi po nakukuha sa maikling panahon. Habang nagtatagal tayo, the more na mas naiintindihan naman natin. Amen. Di ba? The more na mas naiintindihan natin kesa nung nakaraang taon, kesa nung nakaraang 2 taon. Ganun yan. We should strive for the better. Ito yung ating ito yung dapat natin gawin. Ay nako, kaya nga the more we study, the more na tayo nakikinig, tayo po ay tagal na nagtatagal sa pagiging isang miyembro, ay dapat lang, okay, na wag po natin hayaan silang malaglag, or else we are in danger. Mapanganib. Nako, pag nakalimutan natin to, nasa panganib tayo. May empty yung ating mind. So, napaka-dali lang na tayo ay maiba ng katuruan. Maiba ng landas. Nako, ayaw po ng Panginoon to. Ayaw po ng Panginoon. So again, it is our great responsibility to hold firm. Okay? Dapat po natin hasain, dapat po natin i-recall, okay, kung ano man yung mga ating mga napakinggan. Nagbabago ang panahon, nagbabago ang katuruan, nada-challenge ang ating pananampalataya. Kaya ba natin na panindigan at ipaglaban at ayuan? O baka naman tayo ay bibigay? O di ba? Baka naman daling ng ating mga barkada, di ba? Kung saan yung marami, kung saan yung mga modern, doon pupunta. Kung saan yung marami, doon pupunta. Kung saan yung mga nakaka-attract, doon pupunta yan. So, ganun yan. Okay? For if the word spoken by angels was steadfast, ang mga sinabi po ng mga anghel ay steadfast. At in every transgression and disobedience receive just recompense of reward. So, ito na po yung punishment. Okay, so the word that we have heard, ito rin po yung salita na bibigay tayo ng we are liable. Okay, responsible na po tayo dito. Para bang magaan lang pero kung na po yung nakatutunan natin, okay, responsible na po tayo. Kaya nga, sa verse 3, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at first began to be spoken by the Lord,
was confirmed unto us by them that heard him. Tama naman. Paano ba tayo? Paano ba tayo makakatakas? Okay? If we neglect so great salvation. Kaya nga ang hindi pag-response, hindi pagtugon sa commandment ng Diyos na maniwala, to believe, ay napakalaking panganib. It is an eternal damnation. Okay, ang mapupuntahan. So again, ang Panginoon po ang una na nagturo ng kaligtasan. Siya po ang umabot, okay, nag-proclaim ng katuruan sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Okay? So, he was the first na nag-proclaim. At maraming ang naniwala, pero mas maraming hindi. Okay? Kaya nga, napakapanganib ang hindi maniniwala sa kanya. Okay? It is very dangerous. Okay? And was confirmed unto us by them that heard him. So, ganoon din, yung mga second generation ng mga Kristiyano, mas hindi sila nakita. Ito nga yung sinabi sa mga apostles, no? Napatunayan nila. Okay? Napatunayan nila. So, ito yung mga nakaranas ng kaligtasan, mga hindi nila nakita ang Panginoong Jesucristo. They were probably the second or third generation na isabi, okay, or naka-receive ng tinatawag na na salita, no? Natotoo pala. Okay? So, God also bearing them witness both with signs and wonders and with diverse miracles and gifts of the Holy Ghost according to His own will. Okay? So, ganun din, ang Diyos. So, it talks about, kung pag-aralan po natin ang buhay ng mga apostles, ay sumasaklaw itong verse 4. Sapagkat to be confirmed na apostles of God, there must be a sign. One is ito pong tinatawag na performing miracles. Okay? Miracles. So, okay. So, sa verse 5, or unto the angels, he hath not put in subjection the world to come, whereof we speak. So, this is a futuristic. So, ito na po yung tinatawag na talks about the last things, talks about the eschatology. So, ang hawak lang po dito, ang may total control, ay ang ating Panginoong Jesucristo when He reigned 1,000 years on this planet Earth. So ngayon, wala pa po siyang literal na kingdom dito. Okay, ang pinag-aarian niya yung mga kanyang mga anak. Okay? Mga tumanggap ni Kristo bilang Panginoong Tagapagligtas. Pero pagka dumating na po 1,000 years of Christ, years reign, ito na po yung perfect world na ang Diyos ay maghahari dito sa sanlibutan. So hindi na po siya hindi na po siya tao. Okay? Siya ay Diyos na kinakatakutan ng hindi mga mananampalataya at kinakatakutan ng mga unseen evil spirit.
Kaya nga, sa lahat under his dominion, under his authority, under his full control. Okay? Kaya nga dito sa another verse, 7 and 8, itong quotation, itong nakasulat po dito nakakita po natin sa Old Testament. Okay? So, in verse 11, for both he that sanctifieth, and they who are sanctified are all of one, for which cause he is not ashamed to call them brethren. So sa verse 11, it talks about sanctification, talks about salvation. Ito po yung instant sanctification. Okay? At ang resulta nito, because we are cleansed, we are separated, okay? We got saved. Hindi po nahihiya na tayo po itawagin ng Panginoon ng mga kapatid niya. So it talks about being righteous, being pure, being cleansed, na wala na pong kasalanan na hindi napatawad. Lahat ng ating kasalanan is forgiven. Kaya hindi po nahihiya na tayo po itawagin ng ating Panginoon, ng ating Lord and Savior, na brethren. Okay? So, it talks about being pure, being righteous in the sight of God. To be connected morally and spiritually. Okay? Sa Kanya. Pero yung natatawagin na tayong mga brethren. Okay? So, again, okay, sa verse 16, for verily he took not on him the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. Okay? So, sa 17, wherefore in all things it behoved him to be made like unto his brethren, that he might be merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. Kaya nga makikita po natin dito na ito po yung tinatalakay dito ay na ang ating Diyos, si Yesu Cristo, okay, na nagkatawang tao, okay, nakatulad natin, that He might be merciful and faithful high priest in all things. Na para naman, para naman sa ganon, ay maramdaman niya who is a perfect, he is a perfect high priest. Kasi naging tao siya, so therefore damang-dama niya ang ating pagkatao, ang lahat ng ating limitasyon, ang ating and even from the psychological makeup, our strength and weaknesses. Okay? Alam na alam niya yan at damang-dama niya. Okay? Kasi minsan siya naging tao. Only a high priest can do that. Okay? For the pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. Ganun din, to make reconciliation for the sins of the people.
uh, reconciling sinner to God. Okay? For in that he himself had suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted. So, dito na po papasok ang ating Panginoon na that he is able to succor them that are tempted. So again, kung tayo po ay nag-aalinlangan, kung tayo man po ay nagdadaw, kung tayo man po ay nangihina, kung tayo man po ay walang-wala, na kung ano man ang problema, kung ano man ang persecution or tribulation, that God is able to succor them, to help them in times of very. Kaya nga, hindi po tayo nag-isa sa lahat ng oras ng ating pamumuhay. Sa oras man ng tayo po ay nagagalak, sa oras man ng kawalan, ng problema sa buhay, and everything, na siya magpapahina at siya magpapabuho ng ating mundo. Okay? Nandun ang Panginoon na tutulong sa atin. Hindi, alam ng Diyos ang limitation natin. Okay? We have weaknesses. Alam din ng Diyos ang limitation. Okay? Kaya nga hindi niya tayo hayaan na dumating sa punto na mapagsat iti makumpuna na iti strength iti pinapigsa tayo. Hindi po niya hayaan yan. Okay? But He is able to help in times of need. So, dito lang naman yan eh. Ang Diyos ang tumutulog sa bawat isa. Kung ano man po ang ating kailangan, mga dinutulog sa Kanya, He is the answer to every man's problem. O siya ang sagot. Kumbaga, sagot kita. Diba? Ako ang bahala sa iyo. Okay, so makikita po natin dito sa Hebrews chapter 2, ito po yung challenge sa atin na tayo po ay mga anak niya, tayo po ay miyembro ng iglesia, therefore na ito po yung responsibilidad natin na huwag natin hayaan na malaglag, huwag natin hayaan na makalimutan ang ating mga kinalikihan ng mga naituro sa atin. We should treasure, cherish, and stand for it, and fight for it. Okay? Kailangan tayong paglaban. Kailangan tayong lumago. Okay? We should be perfect. Sapagkat sinabi nga rito sa verse ko bawat disobedience and transgression, there is a recompense of reward. Amen. Again, napakalakas ng hatak ng daigdig. Napakalakas din ang hatak ng sarili. Napakalakas din ang hatak kung sa maling desisyon ay malalagay tayo sa pag-ingatan talaga natin. Sa buhay nga ng sa buhay ng isang pamilya, pagka ang isa ay ligtas at ang isa naman ay hindi, meron pa rin pangangin. Sabi nga nagbabasa, meron ng dalawang bata, basa kayo ng Biblia. Sabi ng ama, ang dami mong God na nababasa dyan. Di tahimik.
Ngayon, nagka-problema. Ako naalala. Yun na yun. So remember, nung nasunog po dyan, yung Bible, yun lang po ang hindi nasunog. At yun din ang hindi nabasa. Dumating ang apoy, dumating ang tubig. Ako, cover lang. Kita ko sa TV yun, hindi ako makapaniwala eh. Kita ko dyan eh. Kaya nga, sa maling desisyon natin, every wrong decision, napanganib. So, therefore, ito sana maging sensitive sa atin. Again, the warning is very clear. Nagbibigay po tayo ng pagsusulit. Okay? So, yung mga napakinggan natin, huwag po natin hayaan yan na mawala. Okay? Or else, punishment ang darating sa atin. So, we are responsible with every word that we have heard and learned from this pulpit. Okay? Sana, doon tayo mag-grow. Okay? Grow tayo dyan. So, doon lang. Amen. Okay, so salamat Richard Jo. At salamat sa mensahe ng Panginoon. Tama yung last part, ano? Pag ang pamilya, mayroong hindi isang mananampalataya, may conflict. May mga gusto ka sa buhay, may kukontra. Simba-simba. Pagbalin ka nga banal. Mahirap talaga. Kaya kung meron kang mayroon kang kapatid, anak na hindi mananampalataya, pag-pray mo. Ano? Partners na hindi Kristiyano, ipag-pray mo na sana umattend. Para sa ganun, walang babawal sa'yo, walang mag-iisip ng masama. Oo. Minsan kasi ganun eh. Apay, ni pastor mo lang bati, pati di nga siya. Kaya minsan, magkaka-issue pa eh. Kaya sige lang, patuloy lamang po tayo. Okay, tayo po ay tumayong lahat. Salamat po. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat muli sa umaga pong ito. Salamat po sa ginamit mong mga ngaral. Salamat po sa mensahe, Panginoon, na amin pong napag-aralan. Kahit na kami po, Panginoon, ay lumagpas sa oras. Pero salamat, Ama, hindi po kami alipin ng kahit anong oras, Panginoon. Pagkustulungan niyo po kami. At dalangin ko po na kayo ang siyang patuloy na kumilos sa aming buhay, Panginoon. Sa amin pong napag-aralan ngayon, tulungan niyo po ang bawat isa. Kayo, Panginoon, ang magbigay sa amin ng maayos na kaayusan. At palaguin niyo po kami sa buhay Kristiyano. Sa mga wala po ngayon, O God, dalangin po namin na ilagay niyo po sa kanilang isipan na ang paglilingkod ngayon, araw ng linggo ay mahalaga para sa inyo, Panginoon. Ama, huwag niyo pong hayaan na ang inyong mga anak ay tamarin sa kanilang paglilingkod, Panginoon. Salamat po at dalangin ko po na sa araw na ito, ihanda niyo po muli ang aming mga puso sa mga susunod na kami po ay haharap sa inyo. Tunay nga po napakabuti mo, ibinabalik po namin lahat ng kapurihan sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Okay, young people, meeting tayo saglit. Maya-maya, sige, pakihano na lang ito.